ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi? Pagpalain mo ang mga nakinig at magpasalamatan. Amen, hallelujah. Napakabuti po ba ng Panginoon? Amen. Parang ang mahina po. Napakabuti po ba ng ating Panginoon? Amen. At sino po rito ang nilalamig this morning? Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo lamig na yan. Ayan. Si Lord po ay atin pong papupurihan sa araw po ito. At bagamat tayo po ay nakakaramdam ng lamig, pag-iinitin po natin yung ating pagsamba sa Panginoon. Ready na po ba ang lahat? Amen. Dapat po tayo po ay ready. Sige po tayo po umawit sa ating Diyos. Samahan niyo po akong umawit habang ang tayo po pumapalakpak sa ating Panginoon. Sa puso'y umaba at umalis sa larawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang buhay pag-asa sa pagtitis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasa ay napatawi. Ito pa po sa simula. Hallelujah. Kagalakan sa puso'y umaba at iba'y sa larawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang tulog ay pag-asa sa pagtitis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasa ay napatawan na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas.
Pinag-iiwang ka ng Panginoon Jesus. Pinag-iiwang ka ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Ay pagpatuloy sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Hallelujah, tayo magsasaya dahil ang ating Diyos ay nagtagumpay sa umagang ito. Amen po ba? Hallelujah. Pinatawad, pinagpapalanan, lupusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, kakilangan mo ko. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, pagpupurihan ka. Ikaw lamang ang aming mag-asal. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay nunood, Jesus, ikaw lamang ang ilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad mo Diyos, pinatawad, pinagpala ng lupusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, nakilagan totoo. Ang lahat ay masasaya, Jesus, pagpupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asal. Ang lahat ay magsasabi, at ang lahat ay nunood, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Maaari po bang tayo po lumamit gamit ang ating po mga salita sa natin? Ang lahat ay masasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asal. Ang lahat ay magsasabi, at ang lahat ay nunood, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay masasaya, Jesus, pagpupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asal. Ang lahat ay magsasabi, at ang lahat ay nunood, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! 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 Hey,
Hey, hey!
naming pupurihin, O Diyos. Patuloy ka namin sasambahin dahil, Lord, even in every moment, Panginoon, ikaw po nagtulong sa ating pong mga po. Hallelujah. Hallelujah. Ay, pili sa presensya ng ating Diyos. Sa oras po ito. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Sinasamba ka po kami, Panginoon. Salamat po, Lord. Hallelujah. Ikaw ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, pangalan na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid
Napakabuti po ba ng Lord? Hallelujah. Sige po, minsan pa palakpakan po natin ang ating Panginoon na napakabuti. Sige po, tayo po magsipo na, no? Hanap po tayo ng komportableng pwesto po natin. So, nanibago ako sa boses ko dito. Yeah. So. Praise. Hindi ko video ako. Ayan. Wala eh, nasa bahay na eh. Sound. Okay lang yan. Hindi kaya yun. Lapit na ang bahay. Sige po, sa umagang ito, no, sino po yung mga ano dito? Malamang marami hindi naligo dito sa umagang ito. Pakitingnan nyo katabi mo. Hindi ka naligo Ay. to. So, ayan. Dahil, cellphone na lang po yung hawakan ko kasi wala po tayong pulpito. Oo, sige lang. Yan. Sige po. Sa umagang ito, no, parang ano tayo, para tayo nasa Baguio, no? Grabe. Alam niyo po yung mga ganitong klima, ano to, siguro mga 7, 8, or 9 a.m. sa Baguio, ganito kalamig. No? So, yan po. Ang ating po pag-aaralan sa umagang ito ay may pinagmagkatang, our hope is in Christ, the resurrection and life. Sabi nga po, resurrection. Alam niyo po mga kapatid, no, yung sitwasyon po natin ngayon, alam naman po ng bawat isa, no, yung Israel, USA, Iran war, no, daming apektado, no, yung prices sa market, lahat tumaas, yung isda, yung karne, gulay, manok, no, lahat tumaas. Ano bang hindi tumaas? Meron po bang hindi tumaas? Kami ni Atoy. Lahat po tumaas, di ba? So, especially yung gas tsaka diesel. No? So, pakitaas yung mga kamay na may mga motor dyan. May mga motor. No? Grabe, ramdam na ramdam po natin, no? Lalo na pag diesel. So, meron mga nagre-rent own car, yung mga nagpa-boundary hulog na dati nakuha nila. Ngayon ay sinasauwi na nila dahil naramdaman nila yung napakataas na gasolina na kahit bumiyahe sila ng buong maghapon, ay parang wala na silang kinikita, no? Wala na silang kinikita pa uwi. So, madami mga pasahero stranded. Bakit? Ang dami pong mga mga operator ng mga sasakyan, ng mga UV, mga kung ano sasakyan. Ang daming mga operator na pinatigil na nila yung mga driver nila, huwag na kayong bumiyahe. Kasi wala na makikitain. Relate po, no? So, share ko lang po yung experience kahapon, no? Ako po'y pumunta ng Cainta Rizal kahapon. So, sumakay po ako ng angkas. Sabi ko sa rider, si Mang Domi. Sabi ko, ang luwag, napakaluwag. Tuwag-tuwa ako kasi dumaan kami ng C5. Sino dumadaan ng C5? Yung mga driver dyan. Dumaan kami ng C5. Sabi ko, napakaluwag. Sabi ko nga kay Pasyan, sabi ko, napakaluwag itong kalsada. Sabi ko, sana lagi na lang ganito. Sabi niya, sabi nung driver, si Mang Domi, sabi niya, sir, ano nga eh. Sobrang hirap nga po ng sitwasyon namin eh. Kasi, biruin niyo, pumunta po ako ng Antipolo Rizal, pabalik, wala na. Kahit dumadapang ako, wala na akong mga pasero. Bakit? Wala na gustong bumiyahe. Wala nang, nasabayan parang panahon ngayon, yung
season natin, yung iba, nasa bakasyon, nandun sa ilog na naliligo. Sino yung mga nakaligo dito sa ilog? Say amen. No? Yung iba siguro, 2 beses pa eh. So, sabi ni Mang Domi, yung akin pong rider na nasakyan, sabi niya, wala na akong kinikita eh. Sabi niya. So, yung rate ko papunta rin sa Cainta Rizal, parang Tandang Sora is 132. Parang, sabi ng Lord, parang dagdagan mo. So, sabi na 132, ginawa ko ng 200, sabi ko, Mang Domi, pang alusan mo. Tapos, ito. Tapos pinag-pray ko na rin siya, medyo parang nasokay pa rin tayo. So, yun. Madaming tao nawawala ng pag-asa at nanidepress, no? And sadly to say, nagpapakamatay. So, yan. Pabawasan na lang ang echo. Yan. So, yun po. Marami sa panahon natin, mga tao na nalulungkot, no, nade-depress, sadly nagpapakamatay. Alam niyo po ba sa Korea, noong 2020, Power on. Bluetooth mode. sound. Baka pwede. Okay. Noong 2022 po sa Korea, ay meron pong cases ng 2,000 suicide. Imagine niyo kung gaano kadami po yun. 20,000 suicide cases sa Korea. At sa Pilipinas, noong 2025, yung half of the year ng 2025, merong 2,000 na suicide, na nag-suicide. So, grabe po yun, no? Napakarami. At yung edad po nila, o yung gender po nila, mas marami yung sa lalaki kaysa sa babae. Ang dahilan, binubuli, o nade-depress, no? Yung edad po nila is nag-age na 19 to 24. So, yun yung range nung mga nagsusuicide. So, salamat sa Panginoon, nagpas na ako ng 24. Sino pa ako ng 24 dito? Baka mag-isip kayo mag-suicide, ha? So, ang pinoproblema lang nating matatanda ngayon, no? Hindi na suicide, kundi kung paano natin pagkakasyahin yung kinikita natin kinsenas katapusan. Amen po ba? Nakaka-relate po ba? So, alam niyo ba sa umagang ito kung ano po yung tunay nating problema? Talagin niyo po ako kung ano. No? Yung tunay na problema po natin, yung mamatay tayo nang wala si Kristo sa atin. Amen po ba? Mamatay tayo nang wala si Kristo sa atin. Because lahat naman po tayo mamamatay. Sabi po sa Bible, sabi po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 2, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. Ano daw po? A time to be born and a time to die. Sa Tagalog, ang bawat pangyayari ay may dahilan. At ang lahat ng bagay ay may nakatakdang oras sa mundong ibabaw. May oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. So ito yung malaking problema ng tao. Yung mamatay yung tao na yun na wala kay Kristo. No? So yun yung tunay na problema. So, pinakamasakit na mangyari sa isang tao ay yung mamatay siya nang wala siyang Kristo sa kanyang buhay. And I believe, lahat po tayo naririto ay na kay Kristo at para kay Kristo. Amen po ba? Amen. So, because Jesus is our hope, and the good news is Christ is risen. Pakisabi nga po, risen. Risen. So, si Kristo lang yung Diyos na namatay at nabuhay na mag-uli. Ang daming gods, they are claiming gods, but matagal na silang patay. At walang indication na mabubuhay silang maguli. Si Jesus lang po yung Diyos, na-claim na yung Diyos na buhay na maguli. Amen po ba? So, mga kapatid, kung si Kristo ay nabuhay na maguli, meaning meron po tayong buhay na pag-asa. Amen po ba? No? So, meron tayong hope. At kapag may hope ka, hindi po pwede na wala kang faith. No? Kapag may hope ka,
hindi pa pwede na wala kang faith. Baka yung iba dyan, iba yung iniisip. Kung ano yung hope tsaka faith na yun. Hindi yun, ha? So, kaya ka may pag-asa dahil alam mo na nabuhay na mag-uli si Kristo. Diba? Kaya tayo may pag-asa kasi alam natin na buhay ulit si Jesus eh. So, nananampalataya tayo kay Kristo na makakasama ka sa nalalapit na rapture. Sino po dito na nananampalataya na makakasama siya sa nalalapit na rapture? Amen. So, kaya ka may hope because you have faith in God na patuloy ka niya pagtatagumpayin. So, vice versa, no? May pananampalataya ka sa Diyos dahil alam mong nabuhay na mag-uli si Kristo at siya ang ating pag-asa. Yung hope and faith para po siyang pares ng pakpak. Hindi po pwede na may pag-asa ka pero wala kang pananampalataya. May pananampalataya ka pero wala kang pag-asa. Hindi po. Magkasama po yan. Para po siyang pakpak, no? So, today ang tatalakayin po natin, of course, is about resurrection, no? Pakisabi nga po ulit, resurrection. So, marami sa atin hindi alam kung bakit tayo nagsisimba ng Sunday. No? Natanong niyo ba sa sarili niyo yun? Bakit kaya ako nagsisimba ng Sunday? Why not Saturday? Because it's Sabbath day, no? Nakakalagay sa Bible. So, because Sunday is the day that the Lord our God Jesus had risen. Sunday po, no? Nabuhay si Jesus. Kaya, every Sunday, tayo po ay nagtitipon. Bakit? Sineselebrate natin yung pagkabuhay ng Panginoong Isus. So, now alam mo na kung bakit, no? At ang tatalakayin natin is it is not about the resurrection of Christ, but the resurrection of His beloved friend whose name is Lazarus. Pakisabi nga po, Lazarus. Sino mo nakakilala kay Lazarus? Hindi yung kapitbahay mo, ha? So, but of course, ang bida dito ay always remain ang bida ng buhay natin, our King, our Lord, our God, Jesus Christ. Amen po ba? So, nabuhay sa chapter na ito, sa ating pag-aaralan, binuhay ng Panginoong Jesus, si Lazarus. So, maaari po bang makibukas tayo? Alam ko naman lahat, yung marami dito sa kanila pong please lang kasi mag-aaral po tayo, no? And hindi ko naman po papatagalin. So, pakibukas tayo sa John chapter 11, verse 25 to 26. Sige po, sa lahat po na may mga cellphone. John chapter 11, verse 25 to 26. So, sinabi ni Jesus sa kanya, English muna. Jesus said to her, sino kausap niya dito? Si Martha. Sabi niya, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Sabi niya, naniniwala ka ba? Sa Tagalog, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit namatay ay mabubuhay. Alam niyo po, ito yung sinasabi ko kanina, no? Sound. Yung pagdating po ng time ng rapture, sabi dito, ang sumasampalataya sa akin kahit namatay ay mabubuhay na. Because sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, mauuna muna mabuhay yung mga patay. Pag yung time na ng rapture, mauuna muna yung mga patay na naniniwala sa Diyos, mabubuhay sila ng Panginoon, at tayo naman, we will caught up together para i-meet si Jesus in the air. No? Yun po yung sinasabi dito. So, ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, sino po buhay dito? Sino sumasampalataya sa Panginoon? Ay hindi mamamatay kailanman. Sabi ng Lord, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Tayong mga buhay, hindi na tayo mamamatay. No? Alam niyo po ba, may malalim pag sinasabi ang Panginoon dito eh. Kasi kahit mamatay ka, buhay ka spiritually basta na kay Jesus ka. Amen? So, ayun sinasabi ng Lord, hindi ka na mamamatay. Lahat ng mga naniniwala sa akin, hindi ka na mamamatay.
Naniniwala ka ba dito? Sabi ng Panginoon. So, sa mga ganitong season, madami ang nag-preach about resurrection of Christ. No? But dito sa ating tatalakay, hindi pa man namatay si Kristo sa chapter na ito, at nabuhay na muli, makikita natin yung pag-asa at kapangyarihan ng nag-iisang Diyos dahil sa Jesus mismo ang nagsabi, I am the resurrection and life. No? And the life. So, sa ating pong big statement, God gave us circumstances to show His power, love, mercy, grace, and miracles, not to weaken our faith. The more circumstances we face na ating mapagtatagumpayan, the greater the miracle is. The key is to put our hope and faith in Jesus. Alam niyo po, pag sinabing circumstances, ano ba ibig sabihin nito? Yung mga pangyayari. Pwedeng masaya, pwedeng masalimuot, pwedeng malungkot, pwedeng mahirap, pwedeng nakakakaba, pwedeng nagda-doubt ka. Sabi dito, hindi yung mga circumstances na yan para pahinain yung pananampalataya mo. Inalaw ng Lord yan para ano? Para pa-experience sa'yo yung pagmamahal ng Diyos, yung habag, yung biyaya, yung milagro ng Panginoon. Kaya nararanasan natin yan. Sino ba dito may problema? So, mabilis lang po, no? Sa ating po transition, three things that we need to do if we say that our hope is in Jesus. Tatlong bagay na ating pong dapat na gawin kung sinasabi natin yung ating pong pag-asa ay nasa Panginoong Jesus. So sana po, no? Alam ko medyo, yung iba dito halos siguro 2, 1 oras lang natulog. Meron ba ganon? No? So, please bear with me. Makinig po tayo, no? Dahil may gustong iparating ang ating Panginoong Hesus. At I believe may gagawing napakabuting bagay ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? So, 3 things that we need to do if we say that our hope is in Jesus. Number 1, live your faith. Pakisabi nga po, live your faith. Ipambuhay natin yung pananampalataya natin. Basahin natin, John chapter 11, verse 39 up to 40. Sabi ng Panginoong Hesus, take away the stone. He said, si Martha yung kausap niya. Sabi ni Martha, but Lord, look at the word, but Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time, there is a bad odor, for he has been there 4 days. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Sabi ni Martha, Lord, teka lang. 4 days nang patay si Lazarus, mabaho na yun eh. So, explain ko na lang po yung nangyari mo sa context na ito. Si Jesus nasa kabilang side ng Jordan at si Lazarus, si Mary, si Martha ay nasa Judea. Nasa Bethany, part ng Judea. So, pinag-aralan ko ito, ang sabi dito, 20 miles yung layo nito, maaaring kukulangin parang 1 araw sa kanila. Kasi yung lugar naman sa kanila, dati hindi naman ganito na mapatag eh. Aakit ka ng bundok, tatawid ka ng ilog. So, medyo matagal-tagal po yung kanila pong paglakad. 20 miles, yung layo ni Jesus from Lazarus. So, nasa kabilang side ng Jordan River, si Jesus, dumatanggap niya yung balita na may sakit si Lazarus. No? Sabi ng Panginoon, at ang sabi niya, hindi hantong sa kamatayan ang sakit na ito upang maluwalhati ang Diyos. May pinaplano po si Jesus. Sabi sa kanya, pinabot sa kanya ni Martha and Mary. No, hindi ko alam kung paano yung messenger nila that time. Siguro pero, kalapatin. Pwede rin eh, no? Pero meron sa Bible yung mabilis tumakbo eh. Napakabilis tumakbo. Mas mabilis pa sa karwahe eh. Pero, wala pa dito that time. I mean, nung time nila David. So, yun. Pinarating ni Martha at Mary na si Lazarus ay may malubhang sakit. So, nalaman ito ni Jesus na nandun sa kabilang side ng Jordan River. Sabi ng Panginoong Hesus, no, ang sakit na ito ay hindi hantong sa kamatayan. Ito ay para maluwalhati ang Diyos, sabi ni Jesus. So,
sabi dito, kung pag-aaralan natin, nung nalaman ni Jesus na may sakit si Lazarus, nag-stay pa si Jesus ng 2 days kung saan siya naroroon. So, sabi ko nga po sa inyo, may pinaplano ito si Lord. May gusto siyang mangyari. So, to make the long story short, namatay po si Lazarus dito sa context na ito. So, tapos ito na yung sabi niya ni Lord sa verse 39. Take away the stone. Pumunta na sila pinuntahan na sila si Lazarus Nandun na sila sa Bethany. So, take away the stone. Kasi yung time nila, di ba? Yung tomb, ang takip nun, yung ginugulong na bato. So, that time sa kanila, ganun po, no? Pag may namatay. So, sabi ng Lord, take away the stone. Si Martha sumagot, hindi naman siya yung sinasabihan Malamang, mabigat yun, hindi niya kaya yun. Sabi ni Martha, but Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Sabi ni Martha, teka lang Lord, wait lang Lord 4 days nang patay si Lazarus, napakabaho na yan. No? Baho-baho na yan For example na lang sa atin, no? For example lang, si Jade, sinasabihan ni Lord, Jade, magpaawit ka, tumodo ka sa pagpapaawit. Sabi niya kay Pastor Shota, wait lang, magantay ka lang. No? Wala kasi si Jade dito Sabi niya kay Ma'am Shami, Ma'am Sha, huwag ka masyadong busy sa work mo. No? Maraming sa atin, hindi na-experience yung miracles. Why? Mas marunong pa tayo sa Lord. Niyayabangan natin yung Lord. Alam niyo po ba, kapag mas marunong tayo sa Lord, niyayabangan natin ang Panginoon. Amen po ba? No? Pangtingnan nga yung katabi mo. Hindi yan yung mayabang. So, ang ending, yung mas maganda sana na ibibigay sa iyo ng Lord, hindi mo tuloy natanggap. Sabi ko nga po sa inyo, si Lord may pinaplano na gagawin. Pero sabi ni Martha, but Lord, ang dami sa atin, marami sa panahon natin ngayon na mga Kristiyano, ang daming buts tsaka ifs, no? Ang Lord ilalagay ka niya sa sitwasyon na hindi ka lang magdadalawang isip, magtatatlong isip ka pa. Kung talagang nasa Kanya yung hope and faith mo. Let us back dun sa verse, no? John chapter 11, verse 6. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Sabi ko sa inyo kanina, may pinaplano ang Panginoon. Tignan niyo po yung ginawa ng Panginoon dito. Alam niya na may sakit ang mahal niyang kaibigan na si Lazarus, pati si Martha and Mary, mahal niya. Nakalagay dito yon. Pero Jesus decided to stay 2 more days. So, pwede naman siya pumunta agad doon sa Bethany para pagalingin kagad si Lazarus. Sabi nga doon kulang-kulang 1 day yung travel time nila. Maglalakad lang. Siguro aabot pa siya. Pero hindi ginawa ng Lord. No? Why? Hindi ito para pahirapan si Mary and Martha. Ito ay para masaksihan nila yung kapangyarihan ng Lord, yung kaluwalhatian ng Lord. Naririnig po ba doon sa kabila? Amen. So, same sa atin. Shot, magantay ka pa dahil perfecto ang plano ko. Anak, magantay ka pa. Perfecto yung plano ko sa iyo. No? Jade, huwag mong pigilan yung boses mo pag nagpapaawit ka. Huwag mong isipin na pipiyo ka. Kasi gagamitin pa kita sa mas marami pang mga tao. No? Shami, huwag ka masyadong busy sa work mo. No? So, pero dahil nakikita natin na parang ang hirap ng sitwasyon, Lord, ipit na ako. Sino yung ganito yung sitwasyon dito? Gusto ko na mag-decide, Panginoon. Please, Lord. Sabi ko nga sa inyo, lalagay tayo ng Lord, hindi lang sa magdadalawang isip ka, magtatatlong isip ka pa. Lord, ipit na ako. Gusto ko na talaga mag-decide. Lord, pinanghihinaan ako. Lord, bakit ang tagal naman? Tagal mo namang sumagot. So, Lord, hindi ko kayang gawin ito, nahihiya ako. So, ang dami nating but and ifs. Amen po ba? Mga Kristiyano, napakarami nating but and ifs para tayong si Martha Sabi ng Lord,
take away the stone. Ano si Martha? But Lord, sino po yung dito? But Lord, ang dami sinasabi yung Panginoon sa atin eh. Teka lang, Panginoon. Wait lang, Lord, wait lang. Nagdahilan pa. Si Martha, ang dahilan niya, 4 days nang patay si Lazarus, ang baho na, anong dahilan natin sa Panginoon? Lord, teka lang, ayoko munang umatid ng church. Tatamad ako eh. Lord, may problema kami ng ano ko eh, ng ka-MU ko eh. Lord, wait lang, may problema ako sa family ko ngayon. Inaway ako ni Mr., inaway ako ni Mrs. Wait, teka lang, Lord. Wala na kami kakainin mamaya, uunahin ko ba kita? Ang dami natin ganun eh, sa Panginoon. Kung si Jesus pumunta agad, listen mga kapatid. Kung si Jesus pumunta agad pabalik ng Judea para pagaling si Lazarus, ano po yung mas kamanghamanghang gagawin ng Panginoon? Ang pagalingin si Lazarus o ang buhayin ng patay? Ano mas kamanghamang sa dalawa na gagawin ng Jesus? Ang buhayin ng patay, exactly. Kaya ka nandiyan sa sitwasyon mo na nahihirapan ka, kaya ka binibigyan ng pagsubok, kaya sa tingin mo na parang bibigay ka na, ang gusto ng Lord magtiwala ka sa Kanya. Amen po ba? Ang gusto ng Lord, ipambuhay mo yung pananampalataya mo. That's why ang ating point 1, live your faith. Dahil ang gusto ng Lord ay yung the best para sa iyo. Hindi gusto ng Lord na pahirapan si Mary and Martha. Same sa atin. Hindi tayo pinapahirapan ng Panginoon. Kailangan natin may maintindihan na Jesus is cooking something. Something good na mabubusog tayo. No? Hindi gusto ng Lord na pahirapan tayo, na maturn tayo in between, na mag-backslide tayo dahil sa sobrang hirap na naranasan natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Inaalam ng Lord yan para ma-experience mo yung kanyang kaluwalhatian. Sabi dito, sabi niya kay Martha, para ma-experience mo yung kaluwalhatian. Live your faith, kapatid. Hindi mo ipinamalis mo si Lord during the situation, tapos tayo ang dami nating excuses. Pakitingnan niyo yung katabi mo. Pakitignan, please lang, yung mata sa mata. Ang dami nating excuses. Lord, ayaw kong tumuto, baka magpiyok ako eh. Lord, ayaw ko munang umatin, nahihirapan na akong mamili. Pag-aaral ko muna o ikaw? Lord, igagrab ko na itong work na ito. Kailangan ko na talaga. No? Don't be like Martha. Lord, sabi ni Martha, Lord, it's so iwi. It's like been 4 days na eh, patay siya. So iwi na po. So baho na ni Lazarus. No? May ganyan tayo sometimes eh. Tapos kung babasahin natin itong mga Jews na to na nasaksi, yung mga Hudyo, na nakasaksi doon sa pag-uusap ni Martha and ni Jesus. No? Sabi dito, John chapter 11, verse 36 to 37, then the Jews said, see how he loved him. Kasi si Jesus, nung nakita niya, doon sa 36, hindi pa siya pupunta ng Bethany, nabalitaan niya na matay si Lazarus, umiyak na siya eh. So umiyak siya. Sabi ng ibang Hudyo, tingnan mo nga kung gaano niya kamahal si Lazarus. Pero, 37, but some of them said, would not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying? Sabi ng iba, na-criticize na kagad si Jesus. Sabi, hindi ba ito yung re-restore ng mata ng bulag? Bakit yung kaibigan niya, na mahal niya kaibigan, hindi niya kayang buhayin? Ang dami sa ating mga doubter eh. Ang dami sa ating pag naka-experience ng pagsubok, nagka-doubt na kagad tayo sa Panginoon para tayo yung mga Hudyo na to. I-criticize kagad si Lord. Same sa atin, sa mga kapwa natin Kristyano, na kapag umabot na sa sukdulan yung hirap ng sitwasyon, nagdududa agad sa Diyos. Kapag hirap ka na sa sitwasyon mo, nagdududa ka na, Lord, nandiyan ka pa ba? Lord, sumasagot ka pa ba sa panalangin ko? Lord, pinapakita mo pa ba ako? Ang dami nating tanong sa Panginoon eh. Ganyan yung iba nating mga kapatid, dahil ng mga Diyos na nakikita na umiyak si Jesus dahil sa balitang patay na si Lazarus. Hindi nila alam na may mas magandang gustong gawin si Jesus. Sabi ko nga po sa inyo, Jesus is cooking something good. Jesus is preparing something good. No? Ayan, sa kuweba na tayo. So,
Hindi nila alam, may mas magandang plano ang Panginoon. No? Ang problema na una yung duda. Kaya pakisabi sa katabi mo, huwag mong pagdudahan ng Lord. Sabihin mo nga, huwag mong pagdudahan yung Lord. Kasi point 1 natin, live your faith. Nakakasunod mo ba? Amen. So, pangalawang bagay, God must be glorified. Pakisabi nga po, glorify. Glorify. So, nung sinunod nila si Jesus, kahit sabi ni Martha, Lord, tapawa yan, 4 days na eh. Nanalangin ng Lord. Basahin po natin. Sabi dito, John chapter 11, verse 42 to 43. I knew that you always hear me. Power on. Bluetooth mode. But I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Sa Tagalog, sabi niya, aking Ama, O Diyos, alam ko lagi mo kung pinapakinggan. Pero para sa kapakanan ng mga taong nakatayo dito, para maniwala sila na isinugo mo ako. Ito yung time na gagawin niya na bubuhayin niya si Lazarus. So, bakit God must be glorified? This is interesting mga kapatid. So, kahapon, iba yung yung point ko eh. Sabi ko, Lord, ayaw ko yung sariling point of view ko. Ayaw ko yung sariling pagkaunawa ko yung ibigay mo sa akin. Gusto ko yung kung ano yung nais mong ipamalay sa amin, sa bawat isa sa amin, yun yung gusto yung sabihin mo. So, bakit God must be glorified? This is interesting. Sabi ko sa inyo, mag-aaral tayo, no? At least, pakibasa dapat sa sa English para maunawa natin. Ang kalooban ng Diyos sa lahat ng pagkakataon na meron tayo, maluwalhati siya. Parang di nyo mo nag-gets. Ang kalooban ng Diyos para po sa lahat sa atin, sa lahat ng pagkakataon ay maluwalhati siya. Amen? Mapapurihan siya. Mapasalamatan ang kataas-taasan Diyos. Amen? Makibuklat po ulit tayo sa verse 42. John chapter 11 verse 42. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here. Si Jesus po nagsasalita, that they may believe that you sent me. So ulit sa Tagalog, aking Ama, alam kong pinapakinggan mo ko. Pero para sa kapakanan ng mga taong nakatayo dito, na maniwala sila na ako ay isinugo mo. Ang gusto ni Jesus mangyari sa verse 42, maniwala sila na isinugo siya ng Diyos. Verse 42 sorry. John chapter 11. Sige po, baba tayo. John chapter 11 verse 40. Kausap niya si Martha. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, the word believe, you will see the glory of God. If you believe, Mark, you will see the glory of God. If you believe, Pastor Bench, you will see the glory of God. No? So, ang gusto ni Jesus mangyari sa verse 42, sa nauna, maniwala sila na isinugo siya ng Diyos. Sa verse 40 naman, sabi niya kay Martha, di ba sinabi ko sa iyo na kapag naniwala ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Sino pa ulit dito yung naniniwala kay Jesus? Amen. You will see the glory of God. Parang ayaw nyo maniwala Baka mamaya biglang mag-rapture. Lahat ng naniniwala sa Panginoon, makikita niyo po yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? So John chapter 11 verse 4, baba tayo. Sa preceding verse. When he heard this, Jesus said, yung nabalitaan ng Panginoong Jesus na may sakit si Lazarus, balik tayo. The sickness will not end in death. No, it is for God's glory so that God's Son may be glorified through it. So muli, kanina may dalawang bagay. Ano ulit yun? Believe, see the glory of God. Believe, see the glory of God. Pangatlo, sabi po sa John chapter 11 verse 4, God's glory so that God's Son may be glorified through it. Believe, see the glory of God, glorify God. Kapag naniwala ka, makikita mo kaluwalhatian ng Panginoon para maluwalhati ang Diyos. Nakakasunod?
Maniwala ka, makikita mo kaluwalhatian ng Diyos para maluwalhati ang Diyos. So, yan po yun, oh. God must be glorified. Yung sakit ni Lazarus, inalaw ng Lord na ma-experience niya yung kamatayan para ma-experience niya na ma-resurrect. Nakakasunod? Yung sakit ni Lazarus, inalaw ng Lord na mamatay siya para ma-experience niya na ma-resurrect. So, para makita ni Martha, ni Mary at ng mga taong naroon yung kaluwalhatian ng Diyos. At kapag nakita nila yung kaluwalhatian ng Diyos, maluluwalhati ang Diyos Ama at maluluwalhati ang Diyos Anak. Yun po yung gusto mangyari ng Panginoon Jesus. No? God must be glorified. Yun po yung gusto mangyari ng Panginoon Jesus. Kaya hindi agad siya pumunta doon sa Bethany, doon sa lugar kung nasaan si Lazarus na may sakit pa that time, kasi mas gusto niyang ipakita na kaya niyang bumuhay ng patay. Kaya niya na gusto niyang maluwalhati ang Diyos. At kapag naluwalhati ang Diyos, maluluwalhati din si Jesus. Yun ang gusto ng Panginoong Jesus. So, anong sitwasyon meron ka ngayon? Mga kapatid, mahirap. Sobrang hirap. Napakahirap. Yung tipo nag-uumpisa ka palang ulit uminit sa paglilingkod sa Panginoon, hinahata ka agad ng kaaway. No? Sabi nga ni Russell, kagabi kausap ko eh. Sabi niya, Pas, alam na kaaway kung kailan kami nag-iinit ulit, kailan kami bumabalik sa Panginoon din sa kumikilos. Same sa atin. Kapag nag-iinit tayo sa Panginoon, hinahatak tayo ng kaaway, nagiging kaaway. I say, konti na lang kapatid, kumapit ka sa perfect timing ng Lord at makikita mo yung kanyang kaluwalhatian upang mag-glorify mo siya. Glorify, God must be glorified. Yung akala mo zero balance ka na dahil nagtiwala ka sa Panginoon, magpo-provide yung Lord. Movie and tested naman yan eh. Di ba? Yung akala mo zero balance ka na pero nagtiwala ka kay Lord, bigla na may ginamit ng Panginoon, nag-provide ang Lord. No? Asahan mo kapatid, kapag nandun ka na malapit sa rock bottom ng paglilikod mo kay Lord, nandun ka na sa sitwasyon na parang aayaw ka na, nandun ka sa sitwasyon na kailangan mo pumili pero pinili mo pa din ang Panginoon, no? Dahil nanampalataya ka sa Kanya, asahan mo makikita mo ang kaluwalhatian niya sa pamamagitan ng milagro. Amen po ba? Sino dito gusto makaka-experience ng miracles? Amen! And God must be glorified. Kapag na-experience natin yung milagro ng Panginoon, luwalhatiin natin ng Panginoon. Amen po ba? So, John chapter 11 verse 44, when He had said this, eto na po. Sa point 2 natin, God must be glorified. This is the point 3, pupunta na tayo. When He had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! Asan si Lazarus? Asan si Lazarus? Nasaan po si Lazarus? Nasa likod po ng bato. Patay po, no? Sabi ng Panginoon, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave cloths and let him go. Lumabas si Lazarus na may balot pa. Kung ikaw din nandun sa sitwasyon na yun, no, anong mangyayari? Siguro tumili ka. Ay! Ano sasabihin mo? No? So, na-experience nila yung kaluwalhatian ng Lord dahil sa milagro na ginawa ni Jesus. At sa ating po point 3, experience God's love, mercy, grace, and miracles. So, kapag nag-aawi na tayo, nagpupuri tayo sa Lord, nararamdaman natin yung presensya ng Lord, tama? Yung kaluwalhatian. Kapag nag-aawi na tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon, may kaluwalhatian ng Panginoon, na-experience natin. What more nasaksihan mo mismo yung mabuhay ng patay? Ganong kaluwalhatian ng Diyos ang ating mararanasan? Sino naka-experience dito? Nakakita na, nabuhay yung patay. Sabi mo, Lord, parang napaka-imposible. Yung kukuha nga, yung kukuha ka na sa kuko, yung sa paa, patay, hindi mabuhay-buhay. Mabuhay pa kaya yung patay? So, sabihin po ninyo, gaano na niluwalhati ang Diyos ng time
si Martha, si Mary, yung mga Jews na skeptic. Remember, may mga skeptic na Jews na nakapaligid sa kanila na nagsasabi, oh, di ba ikaw mga yung, nag-restore ng paningin ng bulag? Bakit hindi niya mabuhay yung patay? So, sa tingin po ninyo, nung nag-experience nila na ma-resurrect si Lazarus doon, gaano kaluwalhatian yung na-experience ni Martha, ni Mary, at yung mga skeptic na Jews? Gaano nila pinuri ang Lord that time? Especially si Lazarus, Martha, and Mary. They experienced God's love, mercy, grace, and miracles because sabi sa verse 5, babalikan natin. Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Ano daw? Jesus loves Martha and his sister and Lazarus. Maria ito, si Martha, Mary, and Lazarus. Now, how many of you are loved by God? Ilan po sa atin yung mahal ng Diyos? Si Jaco lang ba yung mahal ng Diyos? Si Tita Emily lang ba yung mahal ng Panginoon? Si Ate lang ba yung mahal ng Panginoon? Di ba lahat tayo mahal ng Lord? At ang gusto ng Panginoon, maranasan natin yung kung ano yung naranasan nilang Martha, ni Mary, ni Lazarus. Yung kanyang pagmamahal, habag, biyaya, at milagro. Amen po ba? Amen. So, sabi ng Lord kay Martha, believe, Martha, believe. And you will see the glory of God. And Lazarus resurrected. Ay, pag-skeptic si Martha. No? Wala siya magagawa eh, pero bubungas ng stone eh. Lazarus resurrected, they experienced God's glory, they glorified God, Jesus also glorified. Mga kapatid, ano yung bagay na kinakaharap mo ngayon? Ano yung bagay na inalaw ng Lord sa'yo ngayon para ma-experience mo yung kaluwalhatian niya? Ipit ka na ba? Ano yung bagay na tila ba napaka-imposible sa'yo? Ano yung bagay na parang nagdududa ka? Sabi sa atin ng Lord sa araw na ito, believe, because I am the resurrection and life. Believe, Shami. Believe, Janelle. I am the resurrection and life. Hindi kita binibigyan ng sitwasyon ngayon. Para pahirapan ka? Hindi. I am doing something for you na kailangan mo maintindihan kaya ka naririyan sa sitwasyon mo. Gusto kong maranasan mo na mahal kita. Gusto kong maranasan mo yung habag at yung biyaya at yung milagro na gagawin ko sa buhay mo. Kaya ka naririyan sa sitwasyon mo. Kaya pakisabi sa katabi mo, kumapit ka kapatid. Malapit na. So, nag-iingalo ka na ba financially? Listen mga kapatid, nag-iingalo ka na ba financially? Sino maraming pera dito? Malibre po lang almusal mamaya. Nag-iingalo ka na ba financially? God can revive it and restore it, no? Nag-iingalo ba yung relasyon mo sa family mo? Kayang i-revive ng Lord yan. Kayang ayusin ng Lord yan. Amen? Nag-iingalo ba yung spirituality mo? Kayang i-revive ng Lord yan today. Amen po ba? So, ano ba po yung nag-iingalo or even possible sa buhay mo na patay na habang naglilingkod sa Panginoon? Jesus is the resurrection and life. Kayang buhayin ulit ni Jesus ang mga bagay na ito sa buhay natin. Believe, live your faith, not in your circumstances. Worship Him. Maaari po bang lumapit po tayo dito? Hallelujah. Sabi ko sa inyo, may lang. So, lahat ng mga nararanasan natin ngayon na para bang tila naghihingalo na o parang patay na, ang Panginoong Yesus kayang buhayin niya. Sabi niya kay Martha, ako ang bumubuhay ng patay at ako ang buhay. No? So, living in our faith, this is what Jesus wants us to live. Ipabuhay natin yung pananampalataya natin. We must also glorify God in every and any situation. Sa anumang sitwasyon at sa lahat ng sitwasyon, dapat
maluwalhati ang Diyos sa buhay po natin. Sa mabuti man o sa mahirap, kahit na sobrang parang alanganin yung sitwasyon mo, kailangan maluwalhati ang Lord. Experience God's love, mercy, and grace and miracle so that the Father will be glorified and also the Son will be glorified through it. Alam niyo po mga kapatid, sa umagang ito, sabi natin sa verse 5, Now Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus. At pinaranas ni Jesus yung pagmamahal niya, yung habag niya, yung biyaya niya. Kahit yung mga hudyong ito, skeptic, kahit na medyo nagdududa ka, yung biyaya ng Lord, ipaparanas niya pati sa'yo. Amen? Ganun ka muli ng Panginoon eh. Kahit unang-una tayo sa Panginoon, si Lord dapat pa rin sa atin eh. Pinaka-experience pa rin sa atin. Pero sa umaga ito, madalas nararanasan natin yung pagmamahal, yung habang yung biyaya ng Panginoon. Pero bakit yung pagpapala ng Lord mas madalang pa sa patak ng ulan? I mean, yung miracles ng Lord, bakit mas madalang pa sa patak ng ulan? Napapansin nyo, yung happiness na yun eh. Eh bakit hindi natin nararanasan dito? Kasi longing for gano'n na ma-experience yung miracle ng Panginoon. Bakit hindi natin naranasan? Makakulang tayo sa pananampalataya. Sabi ng Panginoon kay Martha, Martha, di ba sinabi ko sa iyo, maniwala ka at makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero sa umagang ito, maniwala tayo na sa umagang ito may gagawin ng Panginoon. May re-restore ng Panginoon. May i-revive ang Panginoon. May aayusin ng Panginoon. May mapapalain ng Lord financially and spiritually. Amen? Wala ka na lang sa Panginoon. Napakabuti ng Lord. At ang awiti ito, bagay na bagay. Please, pakisabayan po ako sa inyo. Doon po sa yung kinanta natin kanina, yung solid. Sige po, awitin po natin. At sa lahat po na nakakaalam mo, awitin po natin ang buong puso. No? Hallelujah. Purihin ka, Sige po, sa umagang ito, sa kabila ng ating pong kapayapaan, sa kabila po ng ating pong nararanasan, purihin po natin ang kurso sa umagang ito. Magtiwala tayo na ang Diyos ay may magkakagawa at may gagawin pa sa buhay natin. Hallelujah. Sige po, sabihin po natin. Sarap po ng pagkakagawa. Sige po, ibuka po natin ang ating buhay dahil paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong awitan, ikaw naman. Kahit kailan, Biyaya
Mari po po ang purihin, asal kahit at mga kapatid. Sige po, ang ating Diyos na buhay, sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Pagkita sa iyo, Panginoon, ang magsalamat sa Panginoon, natapat sa atin. Hallelujah. Kahit di manalangin, purihin ka, paghilain ka, lumalatirin ka, pasalamatan ka sa lugarin ito. O Yahweh, aming Diyos na nakapakabuti, magpakailan kayo ng Panginoon. Panginoong gusto ko, Lord, Lord, as a friend of your life. Salamat po sa Panginoon. Ay, hindi pong ginawa sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon. Pinalalaman niyo po kami, Panginoon, na mananampalataya po kami. Napatuloy po kami maniwala sa iyo, O Diyos. Dahil gusto niyo po maranasan hindi lang yung pagmamahal, hindi lang yung biyaya at hangar, kundi yung milagro niyo po sa buhay namin, O Diyos. Upang maluwalhati ang Diyos Ama, upang maluwalhati kayo, Panginoon Jesus. Kayo din po ang banal na Espiritu na sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aking mga kapatid na ito, O Diyos. May pamuhay po namin ang aming pong pananampalataya. Dapat na po mag-glorify sa buhay namin. At dapat na naranasan namin, Panginoon, yung pagmamahal, yung habag at biyaya, yung pong miracles, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, ay dapat, Lord, na maibalik po namin ang kaluwalhatian sa iyo. Sa iyo at tanging sa iyo lamang, hindi sa amin, Lord. Hindi po dahil may nagagawa kami sa ministry, dahil napakasipag namin, dahil ang galing-galing namin, Lord, ikaw ang tunay na magaling sa buhay namin. Ikaw ang tunay na dakila at tunay na dapat tumanggap ng karangal at kaluwalhatian sa aming pong mga buhay. Dahil ikaw ang Diyos. Ikaw ang resurrection and life. Jesus. Maraming salamat po, aming Diyos na napakabuti. Patuloy niyo po kaming samahan sa mga namin ito, Panginoon. Pagpalain ang araw na ito. Pagpalain po ang aming mga puso. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming sa panalangin. Jesus, we pray. Amen. Napakatuloy natin, Panginoon. Praise.